ala sila. But still, Brent Esports nagulat ako ang pagbabalik ng double match setup nila. Pero iba yung mga lineup nila. Hindi ko alam kung sino gagamit ng alam ko Kuya Yuji dyan na Kagura, di ba? So, tinigilan tayo kung sino gagamit ng Esmeralda. But still, punta muna ako sa Brent Esports. Friends mo. Ako punta ako dun sa Sudo Pick ng alam. Oo naman. Pero di na, Napanood ko yun eh, sa sa mga mga fans ng scripts ano eh. dyan na Geek Fam, hindi sinabi ni From pick nyo yan. Pero inaabangan niya na i-pick nyo yan. May isa pa silang mage hero naman. Mamaya naman, baka Sakali. just in case na magkameron tayo ng game. Oo, sakali. Tignan natin dito. Oo. Again, this is the game number 2 between Brent Esports versus GeekFam. Pakikilala ko muna on to the blue side. Brent Esports, Coco, gagamit sa kanyang badang Haze using Rafaela, Yuji para sa kanyang Kagura, Teng para sa Tirizla, and Dom Rivo para sa kanyang Esmeralda. At dito naman sa red side, Geek Fam PH is ang gagamit ng ating Damos Dukeman on this Cobra, Kickpin for this Lilia, why not on this Estes at Kurt TC on this Dairon. Oy! Anong nagaganap dito? 4-man rotation on the side ng ating both teams. Pero eto na! Oy! Unang kulado doon. Napakabilis. Namatay doon ang ating Rafaela on the side ng Red Esports. At gusto pa ata ng isa dito ng Geek Fam PH. Si Teng ata ang kaya dito kunin ng ating Geek Fam PH. Pero sabi ayaw naman dito Kuya Eugene. April naman. Takbo. Pagkalingan siya sir, ang ganda ng suntukan. Yun ang sinasabi ko sa'yo, Prof. B. Brent Esports, kailangan lang nila dito ng isang lineup ng heroes na kayang sumabay sa 3-man rotation na ginagawa ng Geek Fam PH. Pero ito na mukhang nababasa ng GeekFam. Sabi, pwede nyo naman kami sabayan. Pero ang problema, may ikipagsabayan kayo. Kung sanay kayo. Kung sanay kayo, mas masakit or mas malakas ang damage potential ng early game ng times compare sa mga frontline. Look at this, ang pinitasagan nila na Rafaela medyo nahuli sa positioning. Oo, pero ito, as you can see naman, balik na lang sila dito sa pagkuha ng resources dito, ang ating Geek Fam PH. Pero, ang pagbabalik nga talaga dapat dito sa meta ng Dairon. Again, sabi daw ng mga fans natin dito, bumabalikan ko lang, sabi nila mahina daw kasi ang Dairon pero sa control. Pero, Curtis, medyo Na-flick. Figure out for Curtis. Eugene trying, eto, nasayang yung kanilang ikot. Pero that's a good setup. Alam natin palabas na ang level, ang first turtle sa ating laro. Ayan natin magkakaroon ng setup dito. Medyo magulong rotation for the side of Brent Esports. Look at this, the 3-man, nagsama-sama na. Ito na 3-man rotation coming from Brent Esports. Terizla, si Yuji, plus the Rafaela. Tignan natin paano nila gagawin. Pero kung makakapansin naman natin dito, naramdaman nila na kinukuha na naman ng Geek Fam PH ang mabilis na objective. Pero sabi nila, nakita na namin yan kanina ng Game 1. Kailangan kami naman ang kumuha agad na. Again, resources tayo dito. Kung sino yung unang makakuha ng mga resources dito. Fuji yan pagdating sa early heroes, sa mga early heroes nila. This is a battle for Turtle Teng. Medyo nakabang lang dito kung front Docman. Medyo kung front. Eto na. Bebuelo si Doc from the backlines. Tamang talon dito. Controlling Yuji. Zoning this one out. Healing for everyone. Coming from this ace. Escaron from the backlines. Sinusunog ang sustain. Nakuha ni Yuji ang kanilang pagong dito. Pero sa harap dito mismo. Naku po, nakakuha mo nga dito. Pero yari ka dito kay Kingpin and Damang. Ba't muna ang ating Red Esports. Pero niyakap naman ni Docman dito. Grabe naman itong mangyakap. Dalawa ang nahuli dito. And now, Yuji and Haze is take off by the side ng Geek Fam PH. Nakuha nila yung turtle, kapalit naman mga buhay nila, dalawang hero for the side of Brent Esports. Still, not a good exchange as of now kasi lahat nakakuha ng levels and of course gold para sa side ng Geek Fam. Kung titignan mo positioning ng Tyrot kanina, this is a second time na inigla ang top lane, pero balik muna tayo dito sa bottom po, trying to escape na dito against sa tatlo para sa side ng Geek Fam. Nagkakabakbakan na dito sa baba. Ispatan natin to. Sa baba, ano na nangyayari dito? Namatay si Wahinat dito. Ang SS, look at this. Escanor, si Mang Escanor, bumabak na dito. Kung mapapansin nga natin, ladies and gentlemen, pinipili talaga ng Brent Esports gumalaw dito sa ginagawang invasion ng ating Geek Fam PH. Kaya kayakap na naman po ni Dukmen ang ating Esmeralda and pause muna on the side ata or basta time out daw muna dahil dapat matigil muna to. Usap-usap muna tayo. As you can see, Prof. B, Geek Fam PH, alam nila na meron na nga Esmeralda at saka Kagura, yung ating Brent Esports na sinasabi natin, gumawa sila ng lineup na sasabay sa amin sa rotation. Ang tanong nga, sanay ba kayo? Tsaka kung titignan mo, kanina yung badang nila is naka-bounty hunt. Ngayon, naka-high and dry na. Oo, Gusto para nila lang. pag one-on-one kay Dyrot. Ang problema, isa din si Dyrot sa pinakamalakas sa one-on-one. And of course,
knowing Tyrant naka-high-end ride din siya dito. So, nagkaka-all-in lang. Oo. Isa pa, twice na ginawa ng Brand Esports is to rotate, ikutan nila tong Dyrot sa top. Hindi nila nahuhuli. Means, nasasayang yung oras nila na ibibigay, and that's a space para sa side naman ng Gigfa. Gigfa PH. Yun nga yung sinasabi natin, sabi ng mga ating analyst dyan, kung ikaw ang isang team mo is maggagang, ang nangyayari doon, kailangan yung gang na rotation nyo. When it comes sa early, kailangan maging tagumpay. Dahil as long as tumatagal yun at hindi nagiging successful, mayroon pang chance na yes, kumuha ng ibang resources ang kabilang team or makapunta doon at may pag-iganti yung ginagawa niyong gang. And as you can see, Kingpin ang nakuha dito ng Brand Esports. Magandang sagot kahit pa paano makahinga ang ating side ng Brand dito. Doc Ribo, wala pa din dito. 1-on-1. Ito yung sinasabi ko, 1-on-1 with the Great One. Pinagsusuntok din sa buka. Si Curtis, flicker in for the side. Coco against Uy, medyo pulado ka. Tinatin, nakikipagsaikuhan dito. Out na muna. Mang Escanor. Pulado ka na naman. Grabe naman yung pinapakita dito. Again, ang unang nakakuha naman dito na objective, magandang way for the Brand Esports. Coco on the top lane nakakuha. So maganda para dito sa side ni Coco. Pero ito, naman, grabe naman ang psycho na ginagawa dito. Yuji yan, Kuya Yuji yan, Andres Kagura. Pero oy, Dookman medyo pulado dito. Dalawang membro dito na Haze and Teng ang kukuha. Pero hindi pa, naku po, ang tagal. Bang! Napakaganda counter initiate coming from the side of Kickfam dito. Nakuha pa si Teng at look at this, Curtis, medyo pulado against Doc Ribo na ikipagsayawan siya dito. Babalik lang na ito ni Curtis sa base. Nag-recall na yan. Mukhang re-recall ata ulit. Hindi pa niya kaya. Medyo makatipa si Esmeralda. Pero as you can kakasabi lang natin na Boss. Kuya Prompy, yung ganong sistema, yes, maggagang kayo at mahuhuli. Pero pag ang tagal, yung makuha yung dapat igagang nyo doon, andun na yung mga ibang manager na just to get a revenge. And now, konti na lang yung buhay doon ng ating Kufra at sila pa ang nabutasan doon. Medyo tanky din na kasi si Kufra dito eh. Pero with the objective, kung tingnan mo, pinili as of now ng Brand Esports is yung mga hero na malakas sa lane phase. We have this button to clear the waves. So every time na maggagang sila doon, may hihirapan sila kasi paangatin lang na paangatin ni Bitang yung creep wave. And of course, nabasag nila first tower sa top para sa side ng Brand Esports. Nakakuha agad nila yung tower ng Geekfam. Hindi rin nila ma-force yung clash sa bottom lane. Kasi medyo nakakalituwa pa ata ang Geekfam sa kanilang rotation. And steady lane lang dito si Curtis, which is yung kanilang dalawa. Ang maganda lang dito sa side nga, nakakuha nga ng first torrent ko yung ating si Coco at alam niya na medyo makokontrol niya yung mapa on the top lane. But still, titignan nga natin dahil dito sa medyo bottom lane, medyo nagkakagerahan. Ayaw ibigay ng Geekfam PH. And now, still, healing for everyone nga, sabi dito ng ating Rafaela na si Hayes. And now, Geekfam PH, kukunin ata dito ang kanilang gustong invasion for this second turtle, Geekfam PH. At ito na nga, nakukuha na nga nila itong Profi at makakameron sila dito ng kalamangan na parang makabago dahil din naman Brand Esports having a 2K gold on the side ng kanilang team. Pero to, tamang chill lang for both sides. Nagkakambahan lang, checking muna, pero still, Curtis, the Dyrot, holding the lane. Look at this, Doc. Sustain coming from Wynat. Sabi, stop muna tayo. Give discipline. Lamang sila sa item. Try muna natin pumantay. And later, makipagpakbakan tayo. But Brand Esports want to force this middle tower. Kailangan nila. Gusto nila pumakbak dito. Look at the position of their hero. Uy, si Hayes, medyo nahiwala yung sustain nila dito Oo, medyo pulido sila dito. Hindi na tinuloy. Iikutan na naman nila dito. Si Curtis onto the top lane. Medyo napapaligiran ka. 4 na miyembro ng Brand Esports dito. Nakaabang. So hindi, 3 lang pala dito. Pero tinan mo. Uy! Pero tignan mo naman kung gaano katagal bago nila ma-take down si Curtis doon sa ating Dyrot. And now, pero kung meron itong mga kakampi, yung ating Dyrot, medyo natapo na ng skill ng ating tatlong membro ng Brand Esports. Pero look at this, sabi ng Brand, nakuha na natin sa top, they need to force sa top lane to defend, pero bugain natin itong bottom, sabi naman ng Geekfam dito. And now as you can see, may sagot sila na torrent doon sa ating bottom lane at pambaot muna dito ang Geekfam page, pero ayaw ata dito, medyo nag-aabang dito ang mga barangay tanod, which is Coco and Yuji, Odis Kagura. At now, yan ang pinakamahalaga. Naku po, pero ladies and gentlemen, yumakap na nga po, pero hiling galing, hindi pa ata sa pandyan sa ating Brand Esports. Penalty zone! Grabe, penalty zone nga dito sa tatlo ang nangyayari dito. But
Brand Esports. Sabi nila, kami ang mas malakas sa galing. Kanina Estes to, pero Rafaela, and now Kingpin. And then Kurt Easy, low life tayo dito. Inaabol pa nga dito ni Hayes. And now, that is a 4-man kill on the side ng Brand Esports. Ito yung pinakahihintay lahat ng mga nanonood sa ating live streaming, ang pagbabalik ng Brand Esports. Yan ang sinasabi natin, aggressiveness, nakuha na nila yung, pagka naging diesel lang itong Bren eh. Yung diesel ng Bren, ay ito na, mainit na ang Bren. As of now, 8-5 ang score. With regard sa kanilang kalamangan sa network, around 4,000 lang to. Kailangan pag-usapan ng Bren Esports kung paano makakabalik sa bakbakan na to. Ang Bren na nagdidikta ngayon kung saan sila rotate, nagre-react lang na nagre-react ang Geek Farm PH na nangyari. Yes, sana dito ang Brand Esports lang, sana magtuloy-tuloy yung kanilang pagbawi dito. And now, as you can see, on the bottom lane, nakakuha sila dito ng turret. And now, si Coco naman lumipat from the top lane. Dito naman tayo sa bottom lane. Kasi nga na dito yung kanilang tatlo member. Hey, trying dito mulihin sa Iskandar. Pero hindi muna, mababa muna dito sabi ni Boss Yuji. And now, second turret on the bottom lane. Maganda pinapakita dito. Pero may sagot ata doon on the top lane. Stream rotation ng ating King Farm PH. Kuya Profi, naku po. Ahead ng isa laging Torre or dalawang Torre lagi ang Bren Esports on how they put pressure with regards sa tower. Tinan mo naman, 4-2. Babasag pa lang ang Geek Farm sa top ng first tower. Nakuha rin na sila ng level 2 tower dito sa bottom lane for the side of Geek Farm. Maganda lang sa ating Brand Esports. Alam nila na medyo kailangan na objective-wise muna tayo. Kung hindi tayo wag muna tayo mag-engage ng ating team fight because they have why not on this Estes. But still, titignan natin kung ano nga bang sunod na gagawin dito na sagot ng Geek Farm PH. And now, 4-man rotation na dito. Ginagawa nila Abamos Gaming na dito ang Geek Farm PH. So trying to bait these thumbs. Sabi na, sige, force you to top, papalag naman ata. Hindi sila papalag ata. Tignan mo, positioning ng Geek Farm medyo scared or somehow nag-aabang-abang lang dito. Kingpin, trying to check. Wala, out na muna. Out na muna dahil alam nila medyo makati dito si Teng sa kanilang penalty zone coming from Teng at saka baka tamaan pa ng Falling Star. Yun nga yung nakakatakot dito, ang crowd control. Destiris lang Esmeralda. So still, ano kaya sa dito? Nakakuha ng Torre. Maganda dito from the side ng Brand Esports. Bamba out na dito ang Geek Farm PH. Medyo hindi sila makalabas at yun ang mahirap sa side ng Geek Farm. Ayun nga, hindi nga sila makalabas dito. Sila naman ang hinahatidan ng mga minions. Medyo hindi nag-work yung pick nila na Dyrod para sa side ng Geek Farm. Lord is resurrecting soon, sabi dito ni ate mo announcer. Oo, sabi ni ate dito, parang sinabi niya kunin nyo na to. At sinabi na nga na Lord One, pero tingnan natin kung yan nga kukunin ng Brand Esports. Yan naman, Teng. Hinaharap lang dito si Duke Menendao. Bouncing ball, try to clear the waves na lang na parating dito sa ating Geek Farm PH. And still, how can this stop from the Geek Farm PH? Hindi ko pa masabi. And there you go, another pick off para sa side dito ng Brand Esports. Sprint is up. They want to burst this. Mr. Yuji is down. Pero counter initiate coming from the side of Brand Esports. Sinasayawan ni Doc Tribo. Harap sa apoy dito. Mamamatay pa ata. Mang Escanor. Kitang-kita sa camera na tumatakbo pa back dito. Now look at this on the back lanes. Docman, tulungan mo naman si Mang Escanor. Nakuha dito si Mang Escanor. Docman, susunod na. Doc is out. Lord is in. Yun, tama ka dyan, Kuya Profi. Ang tatlong ang member na patay doon on the side ng Geek Farm PH. Ito na nga kaya, all-one series na nga tayo on the side ng Brand Esports. And sabi naman dito ni Hayes, tamang haras lang. Sabi niya, Estes kami dito kanina nga. Meron kaming Rafaela, kami na nga ang gagamit. Kung sino nga bang gumagamit ng Rafaela, siya yung nananalo. Battle of Rafaela. Oo, parang si Rafaela ang the key. And now, hindi pa nakukuha dito or napupunta dito yung ating Lord One on the bottom lane. Malayo pa siya dito, ladies and gentlemen. Pero, nakakuha na dito ang dalawang mid inhibitor turret at saka top lane ng ating Brand Esports. Pero ito ang pagkatok ng 6-man, Kuya Profi. Naku po! Makukuha ba ata? Yes, I think. Oy, penalty zone dito sa dalawa. Why not forcing to out na muna pero flicker in to sustain ang kanyang teammate. Tams will go down dito. Coco will go down as well. Double kill para sa side ng Brand Esports. Nang ubos, unti-unti. Ang tropang Geek Farm 3 for 1 and it's a triple kill. I think this is it and a recall ton coming from Hayes. Yan na nga po yung sinasabi natin, ladies and gentlemen. They have a heart of a champion. Tamang-tama. Ang ating score as of now. Kailangan pag-usapan to ng both teams kung paano kapag-adjust. That's, hindi ko mana yung sudo pick.